morning po sa bawat isa mga kapatid. Salamat sa Panginoon at sa ating pagsisimula, nais ko lang basahin sa inyo yung Psalms chapter 51 verse 10 and 11. Psalms chapter 51 verse 10 to 11. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. So verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Purihin ang Panginoon. At dumating din si David sa panahon na siya ay nagkasala. Noong panahon na kinuha niya si Bathsheba bilang asawa niya, samantalang itong si Bathsheba ay asawa niya si Uriah. Na itong si Uriah ay malayo siya, doon siya sa labanan. At ang ginawa ni David ay hindi nakalugod sa Panginoon. Nagdulot ito ng kalungkutan kay David, lalo na noong natanggap niya yung consequence ng kanyang ginawa. Kaya ang panalangin ni David dyan ay tulungan siya ng Panginoon na ibangon na muli. Nagkasala siya sa Panginoon at ang dalangin niya sa Panginoon, take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Awitin natin yung kanta na yan mula sa Psalm chapter 51 verse 10 to 12. Create in me a clean heart, O God, renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, renew right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Minsan pa, create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord. Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation,
right spirit within me, and renew right spirit within me. Purihin ang Panginoon. Ito po yung dalangin ng bawat lingkod sa Panginoon, that Lord, take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Mga kapatid, kapag tayo ay nagkakasala sa Panginoon, nawawala yung joy sa ating pakiramdam. Kapag tayo ay lumalayo sa Panginoon, ay nawawala yung joy sa atin, at yun yung prayer natin sa Panginoon, Lord, ibalik nyo sa akin yung joy. Magkaroon ako ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, as you will remind us, O God, na likhayan niyo po kami, Panginoon, ng malinis na puso. At Lord, salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito ay pinapaalala niyo na ibabangon niyo po kaming muli, Panginoon. Kapag kami ay nagkamali, Panginoon, kami ay nagkasala, ay ibabangon niyo kaming muli, Panginoon. At yung plano ninyo, yung magandang plano ninyo sa aming buhay, yun po, O God, yung mapangyari. Salamat, Panginoon. Purihin ka at patawarin nyo kami sa aming pagkakasala. Tulungan nyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. At tunay nga na katulad din ni David noon, dumating yung panahon na bumagsak rin siya. Nagkasala din siya sa Panginoon. Pero nung nanalangin siya sa Panginoon, ay dininig siya ng Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon. At binigyan pa nga siya ng isang anak na naging hari din, na walang dumaig sa kanyang katalinuhan. Yan ay si Solomon. Meron ding isang tagpo sa Biblia na kung saan ay masasabi natin na siya ay nagkamali din sa kanyang landas na tinahak. Makikita natin ito sa Lucas chapter 15. Ito yung the parable of the prodigal son, o ang alibughang anak. Lucas chapter 15 verse 11 to hanggang 32. Lucas chapter 15 verse 11 to 32. Ito yung kwento niya. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Isang pamilya na kung saan andun yung tatay, meron siyang 2 anak, at marami silang ari-arian, marami silang mga katulong, mayaman sila. At ang sabi ng anak na yan, na kung saan yung anak na yan, nabubuhay siya doon sa poder ng kanyang ama, at maganda yung kanyang kalalagayan doon, pero naisip niya na umalis sa kanyang ama at kunin na yung kanyang mana. So, binigay naman ito ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbila ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan, at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. So, meron siyang kayamanan na binigay ng kanyang ama. Umalis siya, naglakwat siya, pumunta sa ibang lugar, at doon nilustay niya lahat ng kanyang kayamanan. 14. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita, o naghirap. Malalim kasi dito, nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Noong nandun siya sa bahay ng kanyang ama, ay masarap yung kanyang buhay, senyorito siya. Pero noong umalis siya doon sa bahay ng kanyang ama, doon niya naranasan yung hirap. Kaya minsan kapag humihiwalay tayo sa ating mga magulang, doon tayo nakakaramdam ng hirap. At ang hirap pala pag wala yung mga magulang natin. Kapag tayo naman, andun tayo sa poder ng ating mga magulang, sige, palasagot tayo sa ating mga magulang.
Hindi natin ipinaparamdam yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Napakasungit natin sa kanila. Pero kapag sila ay wala na sa ating piling, tayo ay nalayo na sa kanila o kaya sila ay pumanaw na, doon natin na-appreciate na masarap palang kasama ang mga magulang. Dito na-appreciate na ito ng bunso. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain yaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Nagkaroon siya ng realization. Naisip niya na mas maganda pala sa piling ng ama. Meron akong paniniwala na wala nang sasaya pa, wala nang hihigit pa sa buhay na kapiling mo ang Diyos. At minsan may mga Kristiyano na hindi nila ma-appreciate ito, na isang pagpapala na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. May mga Kristiyano na umaalis pa rin sa pagiging Kristiyano, tumatalikod sila sa Panginoon. Kaya napakaganda itong picture na ito na yung isang anak na doon na siya sa piling ng kanyang ama, doon na lahat yung kanyang kakailanganin. May mga katulong nga sila May mga bukirin nga sila, may mga hayop nga sila. Pero hindi niya na-appreciate yon. Ang gusto niya pa rin ay umalis pa rin siya. At nung umalis siya sa piling ng kanyang ama, doon siya nakaramdam ng kahirapan. Doon niya na-realize na mas maganda pala talaga sa piling ng kanyang ama. Mga kapatid, magandang bagay rin yung nangyari dito na nagkaroon siya ng realization. At nare-realize din natin na wala nang hihigit pa sa buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Kung maghahanap kayo ng fulfillment sa buhay, sa piling mo lang, ng Panginoon mo lang yan matatagpuan. Hindi mo yan makikita sa ibang tao. Alam niyo ang mga estudyante, aral sila ng aral, sige nag-aaral. Pagka-graduate niyan, maghanap ng trabaho. Pagka nagkaroon ng trabaho, maghanap ng malaking sahod. Kapag sumasahod, maghanap ng mas malaki pa. Walang kakontentuhan sa mundong ito. Walang fulfillment. Sapagkat kapag hiwalay ka sa Panginoon, merong kahirapan. Pero kapag andun ka sa buhay na naglilingkod ka sa Panginoon, na yung buhay mo ay sukuna sa Panginoon, na nare-realize mo na yung buhay na ito ay ibinigay sa iyo ng Panginoon at para sa Panginoon, yun ang totoo. Yun ang tunay na fulfillment. Ang kagalakan ay sa Diyos mo lang matatagpuan. At nakakalungkot nga na hindi ito ma-appreciate ng ibang tao kung maglingkod sa Panginoon, kung pumunta sa church ay parang wala lang, na makikinig lang ng sermon. At makikita pa yung mga negative things sa paligid niya. Yun pa yung kanyang naging focus. Nakakalungkot minsan na hindi natin ma-appreciate na nakakilala tayo sa Panginoon, meron na tayong buhay na walang hanggan, at merong langit na naghihintay sa atin. Kung magkaroon lang sana yung mga Kristiyano ng totoong kaisipan patungkol sa buhay na ito, na ang buhay na ito may hangganan. After nito ay babalik na tayo sa Panginoon. Doon na tayo sa langit, kasama natin ang Panginoon, maglilingkod na tayo doon. Sabi ng Biblia, wala nang hirap doon, wala nang pagluha, wala nang pag-iyak, wala nang kalungkutan, sapagkat lumipas na ang lahat ng bagay. At merong liwanag doon na kung saan ay siya ang ating Panginoon. Wala nang kadiliman. Sa Romans 12, di ba? Kahapon, Hebrew chapter 12, verse 2, ituon ninyo ang paningin ninyo kay Jesus. Fix your eyes
on Jesus alone. Okay, ipagpatuloy natin dito. So, nag-isip siya, na-realize niya ngayon na mas mabuti pala na andun siya sa piling ng kanyang ama. Verse 20, tumindig siya at pumaroon. Malayo pa ay natanaw na siya ng ama. So, pabalik na siya ngayon. Nung nakaraan, umalis siya sa kanyang ama. Ngayon, nabubuhay na siya ng mahirap. Kahit na yung mga pagkain ng baboy ay gusto niya nang kainin. At bumalik na siya sa kanyang ama. Ano kaya yung magiging reaksyon ng kanyang ama? Pagkatapos na umalis yung anak, nilusta yung mga ari-arian na ibinigay na sa kanya. Yung parte niya ay nakuha niya na. At babalik siya ngayon sa kanyang ama. Ano kayong magiging reaksyon ng ama? Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nabagbag o nahabag sa kanya. Sobrang awan niya. Siguro yung itsura ng anak na ito ay butas-butas yung kanyang damit na at walang ligo, napakarumi. Kaya nahabag yung ama, naawa yung ama na ito. At patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Alam niyo yung damdamin ng isang ama na kahit na ganon yung ginawa na pagkakamali ng kanyang anak, ay nung paparating siya ay pasalubong siya na hinakap niya yung kanyang anak at sinabi niya na mahal kita anak, mahalaga ka sa akin, tinatanggap kita anak. Hallelujah. Ganun po ang Diyos. Minsan naiisip din natin na Lord, hindi ako karapat dapat na gamitin ninyo. Lord, ako ay isang makasalanan. Minsan naisip natin na hindi tayo karapat dapat sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, tinatanggap kita anak. Ang sinumang tao na nakarealize na siya ay may pagkukulang sa Panginoon, lumalayo na siya sa Diyos at gusto niyang manumbalik, bumalik doon sa piling ng Panginoon, yung kamay naman ng Ama ay laging naka-stretch, no? Nakaganyan, no? Na kung saan ay talagang handa ka niya na tanggapin muli. Kahit ikaw ay bumagsak, ito yung anak na ito ay masasabi natin na bumagsak siya sa kanyang buhay eh. Nadapa siya. Minsan may mga sinasabi dyan na sa mga magkakapatid, kapag nadapa yung kapatid, ay hindi mo na siya tinatapakan pa. Kundi pag nadapa yung kapatid mo ay ibinabangon mo siya at tulungan mong makapagsimula muli. Ang Panginoon, ganun din ho eh. Na kapag ikaw ay nadapa, ibabangon ka niyang muli. Sabi ng Panginoon na kapag ikaw ay bumalik sa Kanya, andun lagi yung Kanyang pagtanggap sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdaanan din natin sa buhay. Marahil ay tulad din tayo ng prodigal son na ito na naglayas sa kanyang ama, gumawa ng mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, at nagkaroon tayo ng realization na hindi pala yun maganda at ang dapat pala natin gawin ay sumunod sa Diyos, at nag-decide tayo na bumalik sa Diyos, na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. At doon na tayo sinimulan na ginamit ng ating Panginoon. Makikita niyo yung yung pagbabago ng buhay ninyo kapag kayo'y nasa Panginoon. So, ang nangyari diyan ay umuwi siya, malayo pa lang niyakap na siya ng kanyang ama. At sabi ng ama ay, kunin ang pinatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, na wala ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. So nagkaroon sila ng celebration dahil merong anak na dati ay namatay, ngayon ay nabuhay, nawala ngunit natagpuan. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, may mga sige, basahin ko muna yung verse 32. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit mulang nabuhay, na wala ngunit na sumpungan. May mga testimonies din minsan na may mga pastor na nawala sa ministry at kinatagpo silang muli ng Panginoon. Ibinelek sila muli sa Panginoon sa paglilingkod sa Diyos,
At nung nagtalaga sila ng kanilang buhay sa Panginoon, ay muli silang ibinangon ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Naalala niyo yung isang hari sa buhay ni King Nebuchadnezzar? Puntahan nga muna natin yun sa Daniel chapter 4 verse 34. Kung paano ibinangon din ng Panginoon tong hari na ito. Daniel chapter 4 verse 29. Ito, 29 hanggang 37. Daniel chapter 4 verse 29 hanggang 37. Ito si King Nebuchadnezzar ito, na kung saan siya yung hari on that time sa lugar nila. At dumating si Daniel, nagbigay siya ng propesiya, mga mangyayari in the future, na kung saan ay dapat itong gawin ni Nebuchadnezzar. Dahil na naginip si Nebuchadnezzar dito, ipinahayag ng Diyos kay Nebuchadnezzar yung mangyayari in the future. Ngunit hindi niya maipaliwanag, kaya ipinatawag niya si Daniel para ipaliwanag ito. 29. Nakalipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip, minsan siya'y namamasyal sa hardin sa bubong ng palasyo. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Binabanggit niya yung lugar na kung saan ay siya ay naghahari. Ako ang nagtatag nito upang gawing punong lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Dito ay siya ay hari, siya ay namumuno sa bansang iyon, inangkin niya. Sabi niya, ako dahil sa akin kaya lumago itong Babylonia. Hindi pa siya halos natatapos sa pagsasalita, isang tinig mula sa langit nang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan. Kasama ng mga hayop, damo ang kakainin mo. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At ito'y maaari niyang ibigay kahit kanino man niya ibig. So isa siyang hari, tinanggalan siya ngayon ng karapatan sa pagiging hari at sa parang sa verse 33, pagdakay naganap sa buhay ni Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at nanginginain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Sabi ng Panginoon, pwede niyang ibigay yung posisyon na yon, yung pagiging hari sa sino mang ibig niya. Nagmataas si Nebuchadnezzar, inangkin niya yung parangal na para sa Panginoon. Hindi niya naisip na yung kanyang kaharian ay merong nakakasakop dito ang Panginoong Diyos. No? Kaya sa lahat ng mga pastor, meron pa po kaming pastor, ang Panginoong Diyos. Sa mga church leader, lagi nating isipin na hindi tayo mataas sa church. Ginagampanan lang natin yung tungkulin natin sa loob ng iglesia. Mawala sa ating damdamin ang anumang pagmamataas dahil ibabagsak ka ng Diyos kapag nakaramdam ka ng ganyan. Pag naisip mo na ikaw ay may posisyon sa loob ng iglesia, ibabagsak ka ng Panginoon. Lagi mong isipin na andun ka lang para maglingkod, para gampanan kung ano yung tungkulin mo. Ngunit ang pinakamataas, ang parangal ay hindi sa iyo. Ang parangal ay sa Diyos. All glory belongs to the Lord. Nagmataas si Nebuchadnezzar, binagsak siya ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, sino mang nagmamataas ay ibababa. No? Masakit nga dyan, sino mang nagmamataas, ibinabagsak. Pero ito yung nangyari, nung nakarealize si Nebuchadnezzar, verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, ako si Nebuchadnezzar, ito na yung kanyang naging testimony. Mula sa nangyari sa kanya in the past, nagkaroon na siya ng testimony. Pagkatapos ng takdang panahon, ako si Nebuchadnezzar ay tumingin sa langit at nanumbalik ang dati kong isip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan, ang pamamahala niya ay walang katapusan, lahat ng nabubuhay ay walang halaga. Ginawa niya sa hukbo ng langit ang balang ibigin niya. Ginawa niya sa hukbo ng langit ang balang ibig niya. Walang maaring mag-utos sa kanya ni makasiyasat sa kanyang ginawa.
nang manauli ang aking isip, sabi ni King Nebuchadnezzar, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga kanang kamay. Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan, pagkat lahat ng gawa niya ay tumpak at ang tuntunin niya ay matuwid. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Nakita niyo yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa buhay ni King Nebuchadnezzar, na nung siya ay nagmataas, nagkaroon siya ng kasalanan sa Panginoon, ay nagkaroon ito ng consequence na parusahan siya. Pero ang kagandahan niya, nung na-realize na ito, muli siyang tumingala sa langit at natanggap niya na ng Panginoon ang pinakamataas at lahat ng papuri sa Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon, ibinalik siya sa dati. Ibinangon siyang muli ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon dahil kapag tayo ay nagkakamali at bumabalik tayo sa Panginoon, ay ibinabangon tayo ng Panginoon. Marami ng ganyan na dati mga Christian na nag-backslide, umalis na sa pananampalataya dahil sa mga pagsubok, mga problema sa buhay, ayaw na nilang maglingkod. At nung umalis sila sa paglilingkod, mas lalong naghirap yung kanilang buhay. Wala nang matagpuan na kagalakan, wala nang contentment na maramdaman. Bakit? Without God, wala yung mga bagay na yun sapagkat kapag nasa Diyos ka, andun yung kagalakan, andun yung kapayapaan, no? Andun yung the fruit of the Holy Spirit. Sabi niya, di ba, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness. Meron pang binabanggit sa last na lang, 1 John chapter 1 verse 9. Last na lang po ito. At tayo po ay mananalangin. Kung meron kang mga prayer request, pwede nyo i-type dyan para maisama natin sa ating mga prayers. 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga kapatid, yun yung sinasabi ko na napakabuting bagay na meron sa atin, na kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, ang Diyos naman ay totoo at tapat na nagpapatawad sa atin. Sabi nga niya, inilimot niya na yung ating mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon, muli tayong tinatanggap ng Panginoon, tulad ng the prodigal son, na nung na-realize niya na mas maganda doon sa piling ng kanyang ama, at bumalik siya, nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad sa kanyang ama. Sabi niya, Lord, hindi na ako karapat-dapat na tawagin pa ninyo, Ama, hindi na ako karapat-dapat na tawagin pa ninyong anak. Pero ang ama, grabe yung pagtanggap niya. Ganon ang Diyos. Kung ikaw ay nagkamali, kung ikaw ay bumagsak, huwag kang mahihiya na bumalik sa Panginoon. Maglingkod kang muli. Ibabangon kang muli ng Diyos. Gagamitin kang muli ng ating Panginoon. At kung ikaw naman ay nasa piling na ng Diyos, nasa paglilingkod ka na ngayon, ikaw ay may ministry na sa church, gampanan mo naman yung iyong tungkulin ng merong katapatan at kagalakan. Do it everything for the Lord. Whatever you do. Sa mga Kristiyano naman, mga nagpupunta sa church, mga kapatid, yung focus natin ay ituon naman natin sa ating Panginoon. Hayaan nyo na paluguin tayo ng Panginoon. Yung mga negative things na makikita natin ay ipanalangin natin. Kung merong pagkukulang yung pastor natin, kung merong mga hindi magandang pangyayari doon sa loob ng church, huwag na nating pulaan pa. Huwag na tayong dumagdag pa sa mga nagkokomento. Doon tayo sa grupo ng mga nananalangin. Pray for them. Kung meron kang mga katrabaho na ang hirap pakisamahan at hindi maganda yung pag-uugali, pray for them. Ang puso ng isang lingkod ng Panginoon ay nagmamalasakit. Amen? Ibinangon lang din tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi rin tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero ibinangon tayo ng Panginoon at gagamitin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang purpose. Salamat sa buhay ng bawat isa ngayon, kay kapatid na Wendy Bakuyag. At ay, sa aking hipag, nandito rin ngayon nanood si Ate Nang. Kumusta po kayo dyan? Hello, Aya! Hello, Jaya! I miss you.
Hindi ko alam kung kailan makakauwi ang tito, pero pag uwi ko ay papasyalan ko kayo dyan. Miss you, Aya and Jaya. At Sister Eileen. At kay Ate Rose. Ayan ang tumaas. Kay Ate Shirley, kay Mamang Lani, kay Pastor Rio. Yan, si Pastor Rio po ay pastor ko dito sa Door of Faith, Sinchu noon. At inampon nila ako na pakakarating ko dito sa Taiwan. Wala pang Church of Christ Taiwan. Sila po ang umampon sa akin at salamat sa buhay ng Pastor Rio at patuloy na ginagamit din siya ngayon sa Pilipinas. Kay Jelmark, dyan sa Nakar Church of Christ. Kay Ate Jovi, nakasama ko din dati yan sa Church of Christ Centro naman. Kay Mamang Lani, ang aking nanay na napaka-supportive yan. At kay Ate, hindi ko to alam kung si Ate Shelo ito o si Ate naka-Chinese kasi. Kay Pastor Eddie, salamat po kapatid na Crisel, kapatid na Lynn Alcoran, Ate Rose, patatagin po kayo ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon. At gayon na rin kay Sister Eileen at kay Ate Loida Barroga. Salamat po. Good morning, Pastor watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po ay lumago tayo bilang isang lingkod ng Panginoon. Kapag nasa paglilingkod na tayo, wag na tayong isiping umalis pa. Magtapat na tayo sa paglilingkod sa Panginoon po at wala nang hihigit pa sa buhay na kasama natin ang Panginoon. Darating yung panahon ay haharap tayo sa luklukan ng Panginoon at tatanungin tayo kung ano yung huhusgahan tayo ayon sa ginawa natin nung tayo ay nabubuhay pa. Pastor, pasama sa panalangin, pagbiyahe pa uwi sa Manila ng aking anak na si Jasmine. Okay, isasama po natin and Sapla family. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka o Diyos sa araw na ito, sa bagong umaga. Salamat Lord dahil kapag kami nadadapa, ay muli niyo po kaming binabangon at ginagamit ang buhay na ito sa paglilingkod sa inyo. Hayaan niyo Panginoon ng bawat lingkod ninyo, ang bawat tao na naniniwalang may Diyos ay magtapat sila sa inyo, Panginoon. Ano man ang aming gawin, ay gawin namin na ito na para sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa na nakarinig ng inyong mga salita sa umagang ito, O God, at kayo na po ang magpaliwanag sa kanila yung mga bagay na hindi ko pa naipaliwanag, O God. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon, ayon sa kanilang mga pangangailangan. Provide nyo rin po ang lahat ng kanilang mga needs at masagot ang kanilang mga prayers, Panginoon. Idinadalangin ko rin po ngayon, Panginoon, si Jasmine, anak ni Ate Eileen, sa kanilang biyahe, Panginoon, pauwi sa Manila. At dalangin ko, Panginoon, na pagpalain nyo sila ang Sapla family, ingatan nyo sila sa kanilang biyahe, pagpalain nyo ang sasakyan nila na magagamit at ilayo nyo sila sa anuman pong kapahamakan, Panginoon. Makarating sila ng ligtas sa kanilang pupuntahan mula sa kanilang pinanggalingan at makaramdam din sila ng kagalakan habang sila ay nasa biyahe, Panginoon. Patuloy nyo rin pong pagpalain si Sister Eileen at gamitin ang kanyang buhay sa paglilingkod sa inyo. Patuloy na lumago siya sa inyong mga salita at sa inyo pong pag-ibig, Panginoon. At gayon na rin sa bawat isa sa amin, tulungan, gabayan at pagpalain nyo rin po kami, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po ang Pastor Rio, Panginoon, sa bansang Pilipinas, sa kanyang ministry doon. O God, pagpalain nyo po siya. Ano man po ang nais ninyo na gawin, plano ninyo sa kanyang buhay, siya nawa ang mangyari, Panginoon, at patuloy na maging daluyan din siya ng inyong pagpapala para sa iba pang mga kapatid, Panginoon. Purihin ka, pagpalaan niyo sila ni Ate Kim at ang buong family po nila, Panginoon. At ang mga churches, Panginoon, na kayo, Panginoong Hesus, ang itinataas, ano man ang pangalan ng kanilang mga churches, Panginoon, ay pagpalaan niyo sila at magamit ang mga churches na ito na maisiwalat ang inyong mga salita, Panginoon. Lagi niyong ipaalala sa amin na we are one body of you, O God. Kami po ay iisa sa inyong harapan at iisa lang yung layunin namin to spread your word and to follow your will, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat, sa aking kapatid, Jake Mael Tamani. Good morning din sa iyo dyan, bro. At sa aking ipag na si Nora Lynn. Nasa Pilipinas sila, nag-Taiwan din noon. At sa aking mga pamangkin, marami na akong pamangkin, si Althea, at saka si kalimutan ko tuloy ito. At yung bunsong anak nila, nakalimutan ko na yung pangalan tuloy. Athena, ayan si Athena. Dalawang pamangkin ko, bali apat na yung aking pamangkin. Purihin ng Panginoon. Kapatid na Priscilla Palyado.
Palado. Salamat sa buhay niyo. Sister Rose, amen. So, kita-kits po ulit tayo bukas mga kapatid at magpatuloy tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Lagi po tayong magtapat. Amen po. Hindi ko na mababasa yung ibang comment kasi nalilate na nagpapakita yung mga comment dito at re-replyan ko na lang kayo mamaya. Salamat sa inyong pagko-comment, sa inyong panonood at naway isa puso at isa buhay yung mga salita ng Panginoon.